2 oras na umaga. Mahimbing kang natutulog sa kama mo. Tahimik ang paligid, malamig ang hangin. Pero biglang bumubukas ang mata mo, may tawag mula sa pantog. Bumangon ka, pumunta sa banyo, balik sa kama. Akala mo makakatulog na agad, pero makalipas lang ang ilang minuto, gising ka na naman. Gabi-gabi ang ganitong senaryo. 2, 3, 4 na bisas. Paulit-ulit kang tinatawag para umihi. Kung isa ka sa mga senior na nakakaranas nito, alam mo kung gaano ito nakakapagod. Hindi lang sa katawan, pati sa isip. Ang tawag dito ay nocturia, ang madalas na paggising sa gabi para umihi. Karaniwan ito sa edad 60 pataas. Pero alam mo ba na hindi lang edad o kalusugan ang may kinalaman dito? May mga pagkain na maaring magpalala nito. At isa sa mga hindi natin namamalayan, ang tinapay na araw-araw nating kinakain. Hindi lahat ng tinapay na buong butil walang asin, ang solusyon ni Aling Rosa. Isang umaga sa palengke, nakita ko si Aling Rosa, 68 taong gulang. Sanay siyang bumili ng puting tinapay sa parehong panaderya araw-araw. Malambot, mura at laging sariwa. Ngunit nitong mga nakaraang buwan, napansin niyang 3 o 4 na beses siyang bumabangon tuwing gabi para umihi. Sa una, inisip niya normal lang dahil sa edad. Pero nang magpatingin siya sa health center, tinanong siya ng nurse kung gaano karaming maalat na pagkain ang kinakain niya araw-araw. Doon niya lang napagtanto na kahit simpleng tinapay ay maaring mataas sa asin. Maraming hindi nakakaalam na karaniwang tinapay ay naglalaman ng sapat na asin para maapektuhan ang ating kalusugan. Ang sobrang sodium ay hindi lang nakakataas ng presyon, kundi nakakapagpabilis din ng paggawa ng ihi ng kidney. Kapag mataas ang sodium sa pagkain lalo na bago matulog, mas malamang natawagan ka ng pantog mo sa gitna ng gabi. Ayon sa mga pag-aral sa American Journal of Clinical Nutrition noong 2023, ang excessive sodium intake ay direktang nakalink sa mas madalas na nocturnal urination sa mga matatanda. Ang dahilan, ang kidney ay kailangan mag-work overtime para ma-eliminate ang excess sodium, at ginagawa ito sa pamamagitan ng paggawa ng mas maraming ihi. Dito pumapasok ang kahalagahan ng tinapay na buong butil na walang asin. Dahil gawa ito sa buong butil, mataas sa fiber na tumutulong magpanatili ng stable na blood sugar. Mas kontrolado ang energy mo sa maghapon, mas kontrolado ang gana, at mas nababawasan ang paggawa ng ihi sa gabi. Bukod dito, ang buong butil ay natural na mayaman sa magnesium at potassium, mga mineral na tumutulong sa maayos na function ng muscles, kasama na ang bladder. Ayon sa Nutrients Journal noong 2024, ang adequate magnesium levels ay nakakatulong sa bladder muscle relaxation at mas kontadong involuntary contractions. Kapag ginawa mong parte ng almusal o merienda ang ganitong tinapay, hindi lang makakatulong ito sa mas mahabang tulog, kundi makakaiwas ka rin sa biglang pagtaas ng presyon at labis na pagkauhaw. Mas mababa rin ang posibilidad ng constipation na karaniwang problema sa maraming senior. Para kay Aling Rosa, sa loob ng 1 buwan ng pagpapalit ng kanyang tinapay, napansin niya na mula sa 4 na beses, 2 na lang. Tinapay na rie, ang sikreto ni Mang Ernesto. Si Mang Ernesto, 72 taon, ay dating guro sa mataas na paaralan. Sanay siya sa maagang paggising, pag-inom ng kap, at pagkain ng pandesal. Ngunit nitong mga nakaraang taon, nagsimula siyang makaranas na madalas na paghihi sa gabi. 2, minsan 3 beses siyang bumabangon. Isang araw, kinausap siya ng kanyang pamangkin na nurse. Sabi nito, "Tito, subukan mo ang rie bread imbes na pandesal." Nagtaka si Mang Ernesto, ano ang kakaiba sa rie? Ang rie bread ay tinapay na gawa sa harina ng rie, isang uri ng bitil na mas madilim ang kulay at mas malasa kumpara sa karaniwang trigo. Natural itong mataas sa fiber, lalo na sa soluble fiber na tumutulong pabagalin ang absorption ng asukal sa dugo. Ayon sa European Journal of Clinical Nutrition noong 2022, ang rie ay may significantly lower glycemic index kumpara sa wheat bread. Para sa mga senior, napaka-importante nito dahil ang biglang pagtaas at pagbagsak ng blood sugar ay maaring magdulot ng sobrang uhaw at mas madalas na paghihi lalo na sa gabi. Bukod sa fiber, ang rie ay mayaman sa magnesium at potassium. Mga mineral na tumutulong sa maayos na function ng nervous system at muscles,
kabilang na ang mga muskul ng bladder. Sa isang clinical study sa Scandinavian Journal of Urology noong 2023, nakita na ang adequate magnesium levels ay nakakatulong sa better bladder control sa mga seniors. Kapag mas maayos ang nerve signals sa bladder, mas kontrolado ang paghihi at mas mababa ang posibilidad ng biglang paggising sa gitna ng gabi. Ang mas mababa ring glycemic index ay nangangahulugang mas stable ang energy sa maghapon. Para kay Mang Ernesto, napansin niya na simula ng palitan niya ang kanyang tinapay ng rye bread, sa loob ng 3 linggo, mula sa 3 beses, minsan na lang siyang bumabangon sa gabi. Hindi ito himala, pero malaking ginhawa para sa kanya. Kung gusto mong subukan ang rye bread, hanapin ang mga brand na may mababang sodium content. May ilang rye bread na commercial na mataas ang asin para sa lasa. Siguraduhin babasahin ang label, piliin ang may simple at natural na ingredients, rye flour, tubig, yeast at kaunting natural sweetener kung kinakailangan. Tinapay na may fiber ng oats, ang tagumpay ni Aling Felisa. Si Aling Felisa, 77 taon, ay kilala sa kanilang barangay bilang masipag at laging maagang gumigising para mag-alaga ng mga apo. Ngunit may isang bagay na matagal na niyang problema, ang paulit-ulit na pagbangon sa gabi para umihi. 2 o 3 beses, halos gabi-gabi. Isang araw, habang bumibili siya ng tinapay sa pamilihan, napansin niya ang bagong produkto, tinapay na may fiber ng oats. Dahil mahilig siya sa lugaw na may oats tuwing umaga, naisip niyang subukan ito. Ano nga ba ang kakaiba sa oats? Una, ang oats ay kilala sa mataas na soluble fiber content. Ang ganitong uri ng fiber ay tumutulong magpanatili ng tamang balance ng tubig sa katawan. Kapag stable ang fluid balance, mas hindi nagkakaroon ng sobrang produksyon ng ihi sa gabi. Ayon sa Journal of the American Dietetic Association noong 2023, ang beta-glucan sa oats ay nakakatulong sa fluid regulation at kidney function. Ang natural na beta-glucan ay isang compound na nakakatulong magpababa ng cholesterol at magpanatili ng stable na blood sugar. Kapag hindi tumataas ng biglaan ang blood sugar, hindi rin sumusunod ang biglang uhaw o labis na paggawa ng ihi. Ito ay mahalaga para sa mga senior na madalas nakakaranas ng blood sugar fluctuations. Pangatlo, ang oats ay mayaman sa magnesium at potassium, mga mineral na tumutulong sa muskul ng bladder na manatiling kalmado. Kapag mas kalmado ang bladder, mas kontrolado ang paghihi lalo na sa gabi. Para sa mga mag-trinito, mahalagang pumili ng tinapay na talagang gumagamit ng buong oats, hindi lang oat flavoring. Basahin ang label at siguraduhin kabilang sa unang ingredients ang oats o oat flour. Pagkaraan ng 3 linggong pagkain ni Aling Felisa ng tinapay na may fiber ng oats, napansin niya mula 3 beses sa gabi, minsan na lang siyang bumabangon para Tinapay na may harina ng quinoa, ang diskarte ni Mang Renato. Si Mang Renato, 66 na taon, ay dating mekaniko ng gayon ay mas gusto na lang mag-alaga ng halaman sa bakuran. Ngunit kahit simplo na ang kanyang pamumuhay, may isa pa rin siyang reklamo, ang madalas na paggising sa gabi para umihi. Hindi lang ito nakakaputol ng tulog niya, nakakaapekto rin sa lakas niya tuwing umaga. Isang kaibigan niya ang nagkwento tungkol sa tinapay na gawa sa harina ng quinoa. Natawa siya sa una dahil ang alam lang niyang quinoa ay para sa mga nagdadie. Pero nang marinig niya ang mga benepisyo, naisip niyang subukan. Ang quinoa ay tinatawag na pseudo-grain dahil bitil ito na parang cereal grains ngunit mas mataas sa protein, complete amino acids, at maraming important minerals. Para sa mga senior, mahalaga ang protein hindi lang para sa muscles kundi para sa overall health. Ayon sa Food Chemistry Journal noong 2024, ang quinoa ay mayaman sa magnesium at potassium, mga mineral na tumutulong sa maayos na function ng muscles, kabilang ang bladder. Kapag mas kalmado at mas malakas ang bladder muscles, mas kontrolado ang paghihi. Bukod pa rito, mababa rin ang glycemic index ng quinoa bread, kaya mas steady ang blood sugar. Ibig sabihin, mas mababa ang posibilidad ng biglang uhaw o labis na paggawa ng ihi sa gabi. Sa isang study sa European Journal of Nutrition, nakita na ang quinoa ay may better effect sa blood glucose control kumpara sa regular wheat products.
Para kay Mang Renato, napansin niya na makalipas lamang ang 2 linggo ng pagkain ng quinoa bread bilang bahagi ng kanyang almusal, mula 3 beses, minsan na lang siyang bumabangon sa gabi. Kung nais mo ring subukan, hanapin ang quinoa bread na mababa sa sodium at walang artificial sweetness. Maaari itong kainin plain o lagyan ng healthy toppings tulad ng avocado o lutong itlog. Iwasan lamang ang mga maalat na toppings. Tinapay na gawa sa harina ng buckwheat, ang solusyon ni Aling Mercedes. Si Aling Mercedes, 66 na taon, ay mahilig magluto at mag-eksperimento sa kusina. Ngunit pagdating sa tinapay, sanay na siya sa puti at malambot na loaf na mabibili sa tindahan. Matagal na niyang kasama sa almusal ang ganitong tinapay hanggang sa magsimula siyang magreklamo na halos gabi-gabi siyang bumabangon ng 2 beses o higit pa para umihi. Isang pamangkin niya na nakatira sa probinsya ang nagdala ng kakaibang tinapay mula sa maliit na panaderya, tinapay na gawa sa harina ng buckwheat. Sa unang tingin, kakaiba ang kulay at amoy nito. Pero dahil mahilig siyang mag-try ng bago, tinikman niya rin. Makalipas ang ilang linggo, napansin niyang mas mahaba na ang tulog niya at minsan ay hindi na siya bumabangon sa gitna ng gabi. Ano nga ba ang meron sa buckwheat? Una, hindi ito tunay na wheat at natural na gluten-free. Para sa ilang senior na may problema sa pagtunaw ng gluten, malaking ginhawa ito. Pangalawa, mataas ito sa rutin, isang uri ng antioxidant na tumutulong palakasin ang blood vessels at suportahan ang maayos na circulation. Ayon sa Nutrition Research Journal noong 2023, ang rutin sa buckwheat ay nakakatulong sa better kidney function at improved fluid regulation. Kapag mas maayos ang daloy ng dugo, mas maganda ang kidney function at mas balanced ang fluid regulation sa katawan. Bukod dito, ang buckwheat ay mayaman din sa magnesium, potassium, at fiber. Lahat ng ito ay may mahalagang papel sa pagpapanatiling kalmado ng bladder muscles at sa pag-iwas sa biglang pagtaas ng blood sugar. Sa mas stable na sugar sa dugo, mas mababa rin ang posibilidad na maranasan ang sobrang uhaw at paghihi sa gabi. Para masulit ang benepisyo ng buckwheat bread, siguraduhing pipili ng variant na mababa sa sodium at walang artificial additives. Karaniwan, medyo mas matapang ang lasa ng buckwheat. Mga tinapay na dapat iwasan. Matapos nating pag-usapan ang mga uri ng tinapay na maaring makatulong para mabawasan ang pagising mo sa gabi, mahalaga ring malaman kung alin naman ang dapat iwasan. Una sa listahan, ang puting tinapay o white bread. Ito ay gawa sa refined flour na halos wala ng fiber at nutrients. Mababa sa fiber, mabilis nitong pinapataas ang blood sugar, at kapag bumagsak ito makalipas ang ilang oras, kadalasan ay susunod ang sobrang uhaw. Bukod dito, maraming commercial na white bread ang mataas ang sodium content. Pangalawa, ang mga processed na tinapay na may maraming additives at preservatives. Halimbawa, ang mga tinapay na nakapakita sa supermarket na may mahahabang listahan na ingredients mula artificial flavors, kulay, hanggang chemical preservatives. Para sa mga may edad, mas sensitibo na ang katawan sa ganitong uri ng pagkain. Pangatlo, ang mga tinapay na matamis tulad ng cinnamon rolls, ensaymada, at sweet buns. Bukod sa mataas sa asukal, kadalasan ay mataas din sa taba at asin. Ang kombinasyon ng sugar spike at high sodium ay double ang epekto. Mas uhaw ka at mas maraming ihi ang ginagawa ng katawan sa gabi. Pang-apat, ang mga tinapay na sobrang alat gaya ng garlic bread na may maraming asin. Kapag mataas ang sodium load ng katawan, pipilitin ng kidney na alisin ang sobrang asin sa pamamagitan ng paggawa ng mas maraming ihi. Mahalagang tandaan ng epekto ng mga tinapay na ito ay maaring mas malala para sa mga taong may kasamang kondisyon gaya ng high blood pressure, diabetes, o chronic kidney disease. Mga babala mula sa mga doktor. Kung ikaw ay senior at nakakaranas na madalas na paghihi sa gabi, huwag baliwalain ito. Bagamat may mga pagkain na pwedeng makatulong, ang nocturia ay maaari ring senyales ng heart failure, diabetes, o kidney issues. Ayon sa American Urological Association, ang nocturia na nangyayari ng 2 beses o higit pa sa isang gabi ay dapat nang i-evaluate ng healthcare provider. Bago magpalit ng diet o mag-eksperimento sa pagkain, mainam na magpakonsulta muna sa inyong doktor.
Sa ganitong paraan, masisiguro mong ang ginagawa mong pagbabago sa pagkain ay ligtas at appropriate para sa kalagayan mo. 5 tinapay lang, buong butil na walang asin, may fiber ng oats, quinoa, at bakwe. Hindi mamahaling imported, hindi rin social na specialty bread. Simpleng alternatibo lang na makikita mo sa mga health stores o specialty bakeries. Gayong alam mo na kung alin ang mga mas mabubiting piliin. Nasa kamay mo ang susi para mas mapabuti ang kalidad ng inyong tulo. Hindi kailangang maging komplikado o mahal ang unang hakbang. Pwedeng magsimula sa simpleng pagpapalit ng tinapay na kinakain mo sa almusal. Tandaan, ang nocturia ay hindi basta normal na bahagi ng pagtanda na dapat tanggapin na lang. May mga simpleng hakbang na pwedeng gawin para mabawasan ang abala at discomfort. Sa tamang kaalaman at maliit na pagbabago sa diet, maaari nating mapabuti ang kalidad ng ating tulog. Isipin mo ang mga susunod na gabi, mas mahaba ang tulog mo, mas kaunti ang beses na bumabangon ka, at paggising mo sa umaga, mas magaan ang pakiramdam. Mas kaya mong makipaglaro sa mga apo, mag-alaga ng halaman, o gawin ang mga paborito mong libangan nang hindi ka pagod o irritable. Kung natutunan mo sa video na ito ang mga bagay na makakatulong sa iyo o sa isang kilala mo, ibahagi mo sa kanila. Malay mo ang simpleng pag-share mo ay magbigay sa kanila ng ideya para makatulog na mas mahimbing sa gabi. May nasubukan ka na ba sa mga tinapay na nabanggit? May napansin ka bang pagbabago sa tulog mo? Ibahagi mo sa comments ang inyong mga karanasan.